King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1489. Pinakamataas na kasulatan. Ang maitim na kilin na ito ay nagtataglay ng napakaraming purong primal chaos na enerhiya, at ang antas ng paglilinang nito ay nasa pinakamataas na second heaven. Ang ordinaryong peak first heavens ay walang kapangyarihan laban dito at maaari lamang bugbugin hanggang mamatay. Mula dito, masasabi ng isang tao na ang misteryosong nilalang na nakatago sa God Altar ay pinapanood si Zhao Feng mula nang pumasok siya sa dimensyong ito. Inakala ng kabilang partido na ito na ang lakas ni Zhao Feng ay higit sa pinakamataas na Second Heaven God Lord. Kaya, lumikha ito ng Second Heaven Yao God na puno ng enerhiya ng Primal Chaos. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Ang Chaos Origin Divine Power sa kamay ni Zhao Feng ay natipon sa isang malawak na espada na kumaluskos gamit ang Tribulation Lightning Energy. Kapag humarap sa ganitong uri ng kaaway, hindi magiging pabaya si Zhao Feng. O, maaari ka ring mag-fuse sa Tribulation Lightning Energy. Ang kuryosidad ng boses sa God Altar ay napukaw. Sa totoo lang, ang katotohanan na si Zhao Feng, na walang bloodline ng Heaven Mending Race, ay nagawang linangin ang isang bagay na katulad ng Primal Chaos na enerhiya ay nagdulot sa kanya ng labis na pagtataka. Roar! Ang maitim na kilin ay umungol at nagluwa ng isang maitim na bola ng baluktot na enerhiya na bumaril patungo kay Zhao Feng sa hindi kapani-paniwalang bilis. May kaunting kasanayan sa pag-atake na ito. Isa lang itong bola ng condensed primal chaos na enerhiya na nagpaputok ng napakabilis. Gayunpaman, ang mga katangian ng enerhiya ng primal chaos ay ginawang napakalakas ng pag-ataking ito gayunpaman. Swish! Nagsimulang mabilis na gumalaw si Zhao Feng sa magulong dimensyon. Bagamat ang dimensyong ito ay puno ng enerhiya ng primal chaos, si Zhao Feng ay nakasuot ng space-time robe, na naglalaman ng dalawang ancestral artifact fragment, kaya ang mga epekto ng enerhiya na ito ay lubhang nabawasan. Bilang resulta, nakakagalaw pa rin si Zhao Feng sa dimensyong ito ng napakabilis. Boom! Bang! Crash! Ang madilim at baluktot na bola ng enerhiya ay dumaan kay Zhao Feng at tumama sa lupa sa isang malakas na pagsabog. Swish! Habang iniiwasan niya ang mga pag-atake ng maitim na kilin, hinahanap ni Zhao Feng ang anumang kahinaan sa kanyang kalaban. Mabilis niyang nilapitan ang madilim na kilin at nilaslas gamit ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Swoosh! Nag-iwan ng sugat ang espada sa likod ng maitim na kilin. Gayunpaman, ang madilim na kilin ay hindi isang buhay na nilalang, ngunit isang pamamaraan na ginagamit ng ibang tao. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay lumundag sa sugat at unti-unting gumaling ito. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay lubos ding lumalaban sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Walang pakialam si Zhao Feng at nagsimulang maghanap ng iba pang pagkakataon para salakayin ang madilim na kilin. Bagamat ang maitim na kilin ay nagtataglay ng enerhiya ng Primal Chaos, ito ay isang diskarte lamang sa pag-atake, kaya kulang ito sa katalinuhan at kakayahang umangkop ng isang buhay na nilalang. Si Zhao Feng ay nagkaroon din ng kalamangan sa bilis, kaya't ang madilim na kilin ay maaari lamang na ipagtanggol. Unti-unti, habang parami ng parami ang enerhiya ng Primal Chaos ng Dark Kilin ay naubos, ang bilis ng pagbawi nito ay naging hindi na kayang makipagsabayan sa pinsala ni Zhao Feng. Senior, kapag nanalo ako, hindi ka ba dapat pumayag na bigyan ng reward ang junior mo? Nagkaroon pa si Zhao Feng ng oras para ngumiti at makipag-chat. Wala nang dapat ikatakot tungkol sa madilim na kilin ngayon. Tawa ang lumabas sa God Altar, ngunit walang sagot sa tanong ni Zhao Feng. Nang si Zhao Feng ay naghahanda na magtanong muli, biglang, ang enerhiya ng Primal Chaos ay lumabas sa God Altar at sa madilim na kilin. Ang lahat ng mga sugat sa madilim na kilin ay gumaling, at ang katawan nito ay medyo lumaki, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Ito. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Ang misteryosong nilalang sa God Altar ay nagpagaling sa madilim na kilin at nadagdagan ang lakas nito. Nang harapin ang maitim na kilin na ito, naramdaman pa ni Zhao Feng na kaharap niya ang Beiming Hui nang hindi niya ginagamit ang kanyang bloodline ng Heaven Mending Race. Ito. Lilipulin kitang lubusan. Itinoon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, at tumaas ang kapangyarihan ng kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Swish!
Inactivate niya ang spacetime robe, ang enerhiya ng spacetime law na umuusbong para mas mabilis pang makakilos si Zhao Fang. Isang gulat na sigaw ang nagmula sa loob ng tatlong antas na God Altar. Sa totoo lang, pinalakas lang niya ang maitim na kilin para takutin si Zhao Fang, para ipakita sa kanya na ang legacy na naiwan dito ay walang katumbas na halaga at hindi isang bagay na mababaliwala ni Zhao Fang. Naniniwala siya na nakita na niya ang lahat ng lakas ni Zhao Fang, hindi na nagpipigil si Zhao Fang. Swish! Sa isang kislap ng liwanag, nilapitan ni Zhao Fang ang madilim na kilin, bumuo ng pangalawang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, at nilaslas ang dalawa. Whoosh! Kasabay nito, ang maitim na kilin ay mabangis na inatake si Zhao Fang, nagpaputok ng sunod-sunod na bola ng magulong enerhiya. Sa ganoong kalayuan, kahit si Zhao Fang ay hindi makaiwas sa mabilis na gumagalaw na mga bola ng enerhiya na ito. Buzz! Boom! Lumakas ang Chaos Origin Divine Power at ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay pinakawalan. Isang itim na butas na kaluskos na may puting kidlat ang mabilis na nabuo sa paligid ni Zhao Fang. Gamit ang Chaos Heaven Lightning Vortex, nagawang iwasan ni Zhao Fang ang karamihan sa pinsala mula sa madilim na kilin at ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay parehong offensively at defensively formidable, at mayroon din siyang hindi kapani-paniwalang bilis. Boom! Bang! Crash! Ang maitim na kilin ay nasa likod na paa, patuloy na binubugbog. Nang si Zhao Fang ay nasa sabik, ang kilin na nabuo mula sa enerhiya ng Primal Chaos ay biglang nahulog. Kasabay nito, ang kalapit na three-tiered God Altar ay nagsimulang kumislap na may nakasisilaw na ningning. Napakalakas mo. Panalo ka sa laban na ito. Isang kahanga-hangang matandang multo ang dahan-daang lumabas mula sa gitna ng God Altar. Isang natitirang habilin. Agad na naunawaan ni Zhao Fang ang kalikasan ng pag-iral na ito. Ang Remnant Wheels ay mga iniisip lamang. Sa karamihan, naglalaman sila ng ilan sa mga alaala at kaalaman ng kanilang Panginoon, ngunit hindi sila magiging ganoon kalakas. Ginamit lang ng Remnant Wheel ang Primal Chaos Divine Power sa loob ng God Altar para sa teknik na iyon, at ito ang limitasyon ng kapangyarihan ng Remnant Wheel. Kung pinahintulutan si Zhao Fang na ipagpatuloy ang pagsusuot nito, ang Remnant Wheel ay nagsimula na ring humina. At kung umalis ito sa God Altar, ang Remnant Wheel ay may kakayahang gumawa ng mas kaunti. Huwag mong maliitin ang isang Remnant Wheel. Kung payag ang matandang ito, maaari kong pasabugan ang kapangyarihan ng God Altar ng isang God King at ibaba ka sa akin. Ang God King Remnant Wheel ay malamig na bumantong hininga, hindi matanggap ang pagwawalang bahala ni Zhao Fang. Nanginginig ang isip ni Zhao Fang. Ang dating may-ari nitong God Altar ay talagang isang God King. Hindi rin siya nag-alinlangan na ang God King Remnant Wheel ay may kapangyarihang magpasabog ng kapangyarihan sa loob ng God Altar. Gayunpaman, itong Remnant Wheel ay matagal nang naghintay dito dahil natural na naghihintay ito ng kahalili. Hindi nito madaling sirain ang lahat. Bagaman hindi ka miyembro ng Heaven Mending Race, napakabihira para sa isang tao na linangin ang isang divine power na katulad ng enerhiya ng Primal Chaos. Natutugunan mo ang mga kinakailangan para sa legacy. Nang makitang natakot si Zhao Fang, nagpatuloy ang God King Remnant Wheel. At nakita rin ng matandang ito ang iyong talento sa labanan ngayon lang. Isang pagsubok pala ang labanan sa Dark Kilin. Ang pagsusulit ay napakadali para kay Zhao Fang, ngunit malamang na ito ay napakahirap para sa sino mang iba pa. Kaya ibig sabihin, mamanahin ni Junior ang lahat ng kay Senior. Ngumiti si Zhao Fang at nagtanong. Talagang umaasa siya na ang God King Remnant Wheel na ito ay magkakaroon ng ilang alaala ng sining na minsang nilinang ng amo nito. Tama ka sa puntong iyon. Gayunpaman, mayroon ka talagang enerhiya sa Destruction Dragon Race. Maingat na sinuri ng God King Remnant Wheel si Zhao Fang. Destruction Dragon Race. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Fang, at pagkatapos ay bigla niyang naalala ang ilang bagay. Sa Ancient Era, ang Heaven Mending Race ay isang pacifistic race. Naglibot ito sa fan universe upang ayusin ang mga butas sa kalawakan. Samantala, ang Destruction Dragon Race ay nabuhay para sa pagkawasak, isang species na nakakuha ng enerhiya mula sa walang pag-iingat na paglipol. Kaya,
Ang dalawang lahi ay may malalim na sama ng loob sa isa't isa. Sumikip ang puso ni Zhao Fang. Nakasama niya ang Black Destruction Dragon sa lahat ng oras na ito, at ang Black Destruction Dragon ay nasa Spacetime Robe Dimension ngayon. Mawawalan kaya siya ng legacy dahil sa ganito? Bagamat mas gusto niya ang sining, ang God Altar na antas ng God King na nag-iisa ay isa ring hindi mabibaylang kayamanan. Kahit na ang isang sacred land ay labis na matutokso nito. Sa sandaling ito, sa loob ng Spacetime Robe, ibinuka ng maliit na pas ang magnanakaw ang bibig nito. Unti-unting nawala ang enerhiya ng Destruction Dragon Race sa loob ng Spacetime Robe, pati na rin ang enerhiya sa katawan ni Zhao Fang. Nakipag-away dati si Junior sa isang Destruction Dragon Race expert. Dagdag ni Zhao Fang. Talagang nakipag-away siya sa Destruction Dragon Race God Lord Tyrant Dragon dati. Ma'am, nahanap mo ang lugar na ito at nasiyahan ang mga kinakailangan. Matutupad ko ang hiling ng aking Panginoon at maipapasa sa iyo ang pinakamataas na kasulatan. Tumanggo ang God King Remnant Will at hindi na nagpatuloy sa pakikipagtalo. Matagal niyang hinintay na dumating ang isang tulad ni Zhao Fang, at si Zhao Fang ay nagtataglay ng kahangahangang lakas at talento, kahit na nag-iwan ng isang tao na may kanyang mga alaala at karanasan na namangha. Pinakamahalagang kasulatan. Nagulat si Zhao Fang. Ang legacy dito ay tila iba sa kanyang naisip. Ang Paramount Scriptures ay mga sining na mas mataas kaysa sa pinakamataas na uri ng divine level na sining. Kahit na ang pinakamahusay na pinakamataas na uri ng divine level na sining ay maaari lamang linangin hanggang sa pinakamataas na second heaven, ngunit ang Paramount Scriptures ay maaaring tumagal hanggang sa antas ng God King. Nakita ng God King Remnant Will na nalilito si Zhao Fang at nagsimulang magpaliwanag. Ito ay isang sining. Si Zhao Fang ay tuwang-tuwa sa loob. Hindi siya pamilyar sa konsepto ng Paramount Scriptures dahil ang Paramount Scriptures ay napaka-espesyal na pag-iral. Ang pinakamataas na kasulatan ay hindi maaaring direktang ilipat sa iba, at hindi rin maitala gamit ang mga ordinaryong pamamaraan. Ito ay madalas na nangangailangan ng napakalaking paggasta upang ganap na mapanatili at maisama ang pinakamataas na kasulatan sa kaluluwa ng kahalili. Patuloy ng God King Remnant Will. Nangangahulugan din ito na ang pagkuha ng Paramount na kasulatan ay malamang na sinamahan ng pagkamatay ng isang God King. Bukod pa riyan, kung nais ng isang tao na makakuha ng isang pinakamataas na kasulatan, ang isa ay kailangang manood habang ang God King ay gumaganap ng sining, at kung ano ang maaaring maunawaan ng God Lord ay nakasalalay sa kanilang sariling talento at swerte. Para isipin na magiging ganoon. Ngayon lang naunawaan ni Zhao Fang kung gaano kahalaga ang sining ng Third Heaven God Lord. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi pumayag ang Heaven's Legacy Race's Protector sa kahilingan ni Zhao Fang. Noong nabubuhay pa si Master, siya ay isang God King na may pag-asa na makuha ang titulo ng Diyos. Bumantong hininga ang God King Remnant Will. Sa natagpuan ang kahalili, natapos ang kanyang misyon. Diyos. Naalog ang isip ni Zhao Fang. Parang minamaliit niya ang dating amo nitong God Altar. Ang antas ng God Lord ay binubuo ng Three Heaven, at kapag ang isang tao ay nakarating sa pagkumpleto ng Third Heaven ay maaaring ituring na ang isa ay isang God King. Gayunpaman, walang katapusan ang landas ng martial arts, at ito ay puno ng hindi mabilang na mga variable. Mayroong ilang mga tao na patuloy na lumakas at nagtagumpay sa kanilang sarili. Kaya, ang mga taong ito ay pinagkalooban ng titulong Diyos, na pumalit sa kanila sa pinakamalakas sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mayroong dalawang landas sa pagiging isang Diyos. Ang una ay ang pagkakaroon ng kumpletong ancestral artifact. Isang kumpletong ancestral artifact ang naglalaman ng origin energy ng Fan Universe. Kapag ang isang tao ay pinagsama ang sariling enerhiya sa kapangyarihang ito, ang isa ay aakyat sa isang bagong antas ng kapangyarihan at magiging isang Diyos. Ang pangalawang landas ay upang makamit ang pagiging perpekto sa dalawang batas at pagkatapos ay perpektong pinagsama ang mga ito sa isang mas malakas na kapangyarihan. Ngunit ang ganap na pag-unawa sa kahit isang batas ay hindi kapani-paniwalang mahirap, pabayaan ang dalawa, at pagkatapos ay kailangang pagsamahin ng isa ang mga ito sa ibabaw nito. Hanggat maaari kong makuha ang pinakamataas na kasulatan, hindi ko pababayaan ang iyong Panginoon. Tatahakin ko ang landas tungo sa pagka-Diyos.
Mahinahong sabi ni Zhao Feng, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. King of Gods, Kabanata 1490. Primal Chaos Scripture. Hanggat maaari kong makuha ang pinakamataas na kasulatan, hindi ko pababayaan ang iyong Panginoon. Tatahakin ko ang landas tungo sa pagka-Diyos. Mahinahong sabi ni Zhao Feng, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Brat, mukhang masyado kang confident. Hindi napigil ang mapangiti ng God King Remnant Will. Kahit noong sinaunang panahon ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang First Heaven God Lord na napakatatag na nagpapahayag na sila ay magiging isang Diyos. Kahit na ang Second Heaven God Lord na may napakahusay na talento ay hindi nang ahas na sabihin ang mga bagay na iyon. Ngunit ang God King Remnant Will ay hindi nagsalita sa isang tono na ganap na tinanggihan ang posibilidad. Isa lamang siyang Remnant Will, kaya maaaring hindi kasing tumpak ang kanyang paningin, ngunit naramdaman niyang may kakaiba sa kabataang ito. Bago ibigay sa iyo ang Paramount Scripture, tutulungan muna kita sa pagsil ng Primal Chaos na enerhiya sa loob ng God Altar na ito sa iyong katawan. Bumalik sa pangunahing paksa ang God King Remnant Will. Ang pamana ng pinakamataas na kasulatan ay talagang siya lamang at ang God Altar. Kapag nakuha na ni Zhao Feng ang Paramount Scripture, siya ay maglalaho. Kaya, bago ito nangyari, may iba pang mga bagay na kailangan niyang gawin. Bagamat medyo nasira ang three-tiered God Altar, mayroon pa ring enerhiyang Primal Chaos na antas ng God King, na napakahalaga. Primal Chaos Energy sa antas ng God King. Tumibok ang puso ni Zhao Feng. Ang God na ito ay namatay maraming taon na ang nakalilipas, at ang dami at kalidad ng enerhiya ng Primal Chaos na ito ay mas mababa kaysa sa kung ano ito noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit muli, ito ay enerhiya pa rin sa antas ng God King. Sa hinaharap, kapag naabot na ni Zhao Feng ang Third Heaven, maaabsorb at mauunawaan niya ang enerhiyang ito, na higit na madaragdagan ang kanyang pagkakataon na maging isang God King. Kailangan kong problemayan si Senior. Nagpapasalamat na sabi ni Zhao Feng. Tinulungan ng God King Remnant Will si Zhao Feng na i-seal ang natitirang Primal Chaos Energy sa God Altar sa loob ng katawan ni Zhao Feng, sa tabi ng sarili niyang God Altar. Habang nililinang ang Paramount Scripture, mauunawaan mo itong Primal Chaos Energy, na makakatulong sa iyong bilis ng paglinang. Idinagdag ng God King Remnant Will. Ang God King level na Primal Chaos Divine Power ay napakalalim, at naglalaman ito ng pangunawa na naiwan ng God King. Kung nakatagpo siya ng anumang mga paghihirap sa paglilinang, maaari pa niyang makuha ang ilan sa mga ito at direktang makalusot sa bottleneck. Kung talagang naabot mo ang antas ng Diyos, gusto ko kung maipaghiganti mo ang aking amo sa pamamagitan ng pagpatay ng isang tao. Ang God King Remnant Will ay nagpahayag ng pahiwatig ng pagkamuhi. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Walang nang ahas na ginagarantiyahan ni Zhao Feng ang anuman. Kung tutuusin, hindi ganoon kadaling napatay ang sinumang maaaring maging God King. Ang kaaway ng God King na ito ay walang alinlangan na isang taong mahirap harapin. Swish! Ikanaway ng God King Remnant Will ang kanyang kamay, at lumitaw ang madilim na screen, kung saan ay may isang kabadong matandang lalaki. Ang Heaven's Legacy Race Protector. Nagulat si Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang kamatayan ng Diyos na ito ay may kaugnayan sa Heaven's Legacy Race. Hindi nakapagtataka na hindi nagpakita ng ulo ang munting pas ang magnanakaw sa sandaling pumasok sila sa lugar na ito. Kung nakita ng God King Remnant Will ang Heaven's Legacy Cat, magiging kakaiba kung magpas siya itong ipasa ang legacy kay Zhao Feng. Malamang na may pagkakataon pa na papasabog nito ang natitirang enerhiya ng Primal Chaos para patayin si Zhao Feng. Kasabay nito, si Zhao Feng ay mayroon ding magaspang na pagtatansya sa antas ng Protector. Sa Heaven's Legacy Race, isang taong kayang tumayo sa itaas ng Divine Emissaries, ay hindi maaaring maging mahina. Siyempre, malamang na hindi pa nakita ni Zhao Feng ang kabuuan ng Heaven's Legacy Race doon. Sa madaling salita, ito ay isang lahi na hindi maaaring maliitin. Kahit na si Master ay hindi pinatay ng taong ito, siya ang may pinakamalaking pakikilahok. Kinailangan ng God King Remnant Will na gumugol ng ilang oras sa pag-alala bago tuluyang sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Remnant Will lamang. Matapos ang lahat ng oras na lumipas, talagang hindi niya naalala.
Pagkaraan ng mahabang panahon, ang enerhiya ng Primal Chaos sa God Altar ay naisalid sa tabi ng God Altar ni Zhao Fang. Ngayon, oras na para sa pangunahing kaganapan. Junior, ipagpatuloy ang paramount scripture ng God King Chaos Spirit. Tinitigan ng God King Remnant Will si Zhao Fang. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ang God King Chaos Spirit ay marahil ang kanyang Panginoon. Buzz. Ang God King Remnant Will ay sumanib sa three-tiered God Altar sa ibaba. Ang buong God Altar ay naging kumikislap na mga ilaw ng bituin na dumaloy sa Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nakatayong hindi gumagalaw, naramdaman ang lahat ng nangyayari. Unti-unti, lahat ng uri ng impormasyon at pag-unawa ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang, napakarami kaya't si Zhao Fang ay walang oras upang basahin ang mga ito. Ang enerhiyang ito. Sa loob ng God Altar, ang God King Remnant Will ay biglang sumigaw. Habang ipinapasa niya ang paramount scripture kay Zhao Fang, nararamdaman niya ang sitwasyon sa kaluluwa ni Zhao Fang. Ang lightning soul body ni Zhao Fang ay hindi gaanong mahalaga sa kanya, ngunit ang ninth God ay. Habang iniimprenta ang paramount scripture, natuklasan ng God King Remnant Will na ang kaliwang mata lamang ni Zhao Fang ang isang ipinagbabawal na lugar na hindi niya nakikita. Ang lakas ng isang God ay. Ang ninth God ay. Ang master ng Remnant Will na ito ay isang God King na nakakita ng God Eye deities dati, kaya medyo pamilyar siya sa ganitong uri ng enerhiya. Mukhang na-misjudge talaga kita. Kahit na wala ang pinakamataas na kasulatan, sa kalaunan ay magiging Diyos ka. Ang God King Remnant Will ay nagbigay ng nakakaunawang tawa. Sa puntong ito, ang karamihan sa isip ni Zhao Fang ay nasa paramount scripture. Hindi mabilang na malalim na pag-unawa at impormasyon ang umuusbong sa kanyang isipan. At napagtanto ni Zhao Fang na ang impormasyong ito ay sumasailalim sa kanyang kaluluwa, malalim na inilalagay ang sarili dito. Nangangahulugan din ito na, kung nais ni Zhao Fang na ipasa ang impormasyong ito sa sinuman, ang kanyang kaluluwa ay magdaranas ng matinding pinsala. Hindi nakakagulat na ang pinakamataas na kasulatan ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng mga ordinaryong pamamaraan. Sa wakas ay naunawaan na ni Zhao Fang. Ang God Altar sa magulong dimensyon ay unti-unting nawala, ang impormasyon sa isip ni Zhao Fang ay nagiging mas kumpleto. Sa isang tiyak na punto, ang tatlong tier na God Altar at ang God King Remnant Will ay tuluyang naglaho. Primal Chaos Scripture. Malinaw at kumpleto ang nilalaman ng paramount scripture sa isipan ni Zhao Fang. Ang Primal Chaos Scripture ay naglalaman ng mga pamamaraan ng paglilinang na kinuha ang isa mula sa First Heaven hanggang sa antas ng God King. Sa unang paglilinang, ang isang tao ay maaaring mabilis na paikliin ang enerhiya ng Primal Chaos. Siyempre, ito lamang ang nascent form ng Primal Chaos Energy. Habang ang isa ay naglilinang ng higit pa, ang enerhiya ng Primal Chaos ay mag-evolve. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay maaaring gumawa ng napakaraming bagay at maaaring kontrahin ang napakaraming bagay. Isa ito sa pinakamataas na uri ng enerhiya sa universo. Ayon sa mga salita ng God King Chaos Spirit, kung nilinang ng isang tao ang sining na ito sa pagiging perpekto, na binabago ito sa kanyang huling anyo, ang isa ay maaaring makagawa ng isang sliver ng Primal Chaos origin. Sa kasalukuyan, hindi maintindihan ni Zhao Fang kung ano ang pagkakaiba ng enerhiya ng Primal Chaos at Primal Chaos Origin. Marahil ito ay isang pagkakaiba lamang sa antas. Siyempre, natural na mauunawaan niya kapag naabot niya ang puntong iyon. Maliban sa paraan upang linangin ang enerhiya ng Primal Chaos, ang Primal Chaos Scripture ay naglalaman din ng maraming kasanayan sa pakikipaglaban at mga lihim ng heaven-mending race, na ginagawa itong hindi maarok na mahalaga. Nang walang ibang salita, umupo si Zhao Fang na naka-crossleg sa sahig at nagsimulang magtanim. Upang makapagtatag ng isang magandang pundasyon, pinili ni Zhao Fang na simulan ang paglinang mula sa bahagi ng First Heaven God Lord. Para sa unang hakbang, kinuha ni Zhao Fang ang sliver ng enerhiya ng Primal Chaos na una niyang mayroon at sinimulan itong pinuhin. Pagkalipas ng ilang sandali, ang putol ng enerhiya ng Primal Chaos na ito ay matagumpay na naisama sa divine power ni Zhao Fang. Ngayon, kahit na hindi ginagamit ang Chaos Heaven Void Origin Technique, si Zhao Fang ay magkakaroon pa rin ng sliver ng Primal Chaos na enerhiya sa kanyang divine power. Ngayon,
kailangan niyang i-convert ang lahat ng kanyang divine power sa primal chaos energy. Nilinang ni Zhao Feng ang space-time robe sa loob ng 5 taon, ngunit sa labas ng mundo, 10 araw lang ang lumipas. Na-convert ko na ang 80% ng aking divine power sa primal chaos energy. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Hindi pa lumakas si Zhao Feng sa buong prosesong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay napakalakas din. Ngayong binago niya ang kanyang Divine Power sa Primal Chaos Divine Power, hindi niya ito ma-overlap ng Chaos Origin Divine Power. Talagang tinalikuran niya ito. Ngunit kapag ganap nang na-convert ni Zhao Feng ang kanyang Divine Power sa Primal Chaos Divine Power, ito ay magiging mas malakas kaysa sa Chaos Origin Divine Power. At ito ay may mas malaking potensyal kaysa sa Chaos Origin Divine Power. Sa 80%, ang karagdagang pagbabago ay medyo mahirap, kaya nagpasya si Zhao Feng na wakasan ang kanyang pag-iisa. Ang magulong dimensyong ito ay pinananatili noon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng God Altar ng God King. Ngayong nawala na ang God Altar at ang Primal Chaos Divine Power na nasa loob nito, naging hindi matatag ang dimensyong ito at hindi na magtatagal. Sa Yellow Dragon Secret Dimension, sa isang tiyak na kagubatan sa bundok, ilang Godlords ang nagtatago. Ang Shadow Stream Peak ay nawalan ng isang Godlord, kaya ang bawat panig ay mayroon na ngayong 3 Godlord. Ang 6 na Godlord ay lubos na nagtago ng kanilang mga sarili. Ang iba't ibang mga hayop sa antas ng True God ay dumaan sa kanila nang hindi man lang napapansin. Bakit hindi pa lumalabas ang batang iyon? Baka namatay siya. Ang Pure Yang Palace Master at ang Shadow Stream Peak Master ay nag-message sa isa't isa. 10 araw na ang nakalipas mula noong nakipagsapalaran si Zhao Feng sa nakatagong dimensyong iyon. Maghihintay pa tayo ng 5 araw. Kung hindi pa rin lalabas ang batang iyon, sisirain natin ang daan at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ang Shadow Stream Peak Master ay may madilim na ekspresyon. Sa totoo lang, mas gusto niyang kunin ni Zhao Feng ang kayamanan kasama niya. Kung si Zhao Feng ay namatay sa loob, ito ay nangangahulugan na ito ay lubhang mapanganib sa loob. Magkatrabaho man silang 6, mahihirapan silang makuha ang kayamanan sa loob. Buzz. Sa sandaling ito, ang malalakas na spatial ripples ay nagmula sa malalim na ilalim ng lupa. Ang 6 na Godlord ay ganap na nagtago ng kanilang sarili, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa kawalan ng pasensya. Swish. Isang pilak na figure ang bumaril mula sa lupa, na sinamahan ng isang torrent ng magulong enerhiya. Upang tanggapin dito ng mga Godlord ng 25 star na paksayon, ang Zhao na ito ay talagang pinarangalan. Iniskan ni Zhao Feng ang lugar at tumawa. Naramdaman niya talaga tayo. Nagulat ang Pure Yang Palace Master. Kalimutan mo na muna iyon. Gawin natin ang plano natin. Ang Shadow Stream Peak Master ay nag-message sa lahat ng iba pang mga Godlord. Shadow Twist Array. Ang mga anino sa lupa ay namilipit, nagiging hindi mabilang na itim na tinak na nagtipon sa isang espesyal na hanay, at nagsimulang mabilis na bomb alot kay Zhao Feng. Kasabay nito, ang 3 Pure Yang Palace Godlords ay lumitaw sa kalangitan. Kaboom! Ang nakakapasong pulang apoy ay sumabog mula sa kanilang mga katawan, na namamatay sa buong mundo na pula. Pure Yang Palm. Gumamit ang 3 Godlords ng isang lihim na pamamaraan ng Pure Yang Palace, na pinapalitan ang kanilang enerhiya sa 3 malalaking nagninangas na palad na tumutusok sa lupa. Sa ilalim ng kapangyarihang ito, ang kagubatan sa bundok ay agad na nabura, na naiwan lamang si Zhao Feng. Kasabay nito, ang Shadow Stream Peak Master at Godlord Cloudmoon ay lumapit mula sa silangan at kanluran. Illusion Heaven Wispy Cloud Slash. Ikinaway ng Godlord Cloudmoon ang kanyang Cold Moon Saber, na naglabas ng malawak na ulap ng ambon. Sa loob ng ambon na ito, ang di mabilang na hindi mabilang na mga talam ng liwanag ng buwan ay umuungol. Ang Shadow Stream Peak Master ay bumubuo rin ng isa sa kanyang mga killing move. Ang Silver Claw sa kanyang kamay ay lumikha ng 5 itim na spike na palm unit sa hangin patungo kay Zhao Feng. Sa isang iglap, na-trigger ang pananambang na pinagtuunan ng pansin at pagsisikap ng 6 na Godlords. Ang mundo ay gumuho habang ang walang katapusang hangarin ng pagpatay ay nag-uugnay kay Zhao Feng. Ang Second Heaven Godlord ay mapapahamak,
At kahit na ang pinakamataas na second heaven ay makakaligtas lamang sa mga mabibigat na pinsala. Nailigtas ko ang iyong aso ng isang beses, ngunit tila hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo at dumating upang ipadala ang iyong sarili sa kamatayan. Sa harap ng mga pag-ataking ito, si Zhao Feng ay nanatiling mahinahon at walang malasakit, kahit na medyo naiinis. King of Gods, Kabanata 1491. Walang pigil na pagpatay. Ang mundo ay gumuho habang ang walang katapusang hangarin ng pagpatay ay nag-uugnay kay Zhao Feng. Nailigtas ko ang iyong aso ng isang beses, ngunit tila hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo at dumating upang ipadala ang iyong sarili sa kamatayan. Sa harap ng mga pag-ataking ito, si Zhao Feng ay nanatiling kalmado at walang malasakit, kahit na medyo naiinis. Primal Chaos Lightning Vortex. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy para bumuo ng isang itim na butas na kumakaluskos ng kidlat sa paligid niya. Ang kalidad at pag-aari ng Primal Chaos na enerhiya ay higit na mas malaki kaysa sa Chaos Origin Divine Power. Para sa kadahilanang ito, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng diskarteng ito ay napabuti din. Boom! Bang! Bumuhos ang malakas na ulan ng mga pag-atake. Sa loob ng Primal Chaos Lightning Vortex, naramdaman ni Zhao Feng ang malalakas na pag-atake ng Divine Power sa kanya, ngunit lubos siyang nagtitiwala sa kanyang husay sa pagtatanggol. Whoosh! Nang tumira ang alikabok, isang itim na butas na kaluskos na may kidlat ang lumitaw sa gitna ng pagsabog, ang ibabaw nito ay natatakpan ng maliliit na bitek. Sa pamamagitan ng mga bitek na ito, nakita ng Pure Yang Palace at Shadow Stream Peak Godlords na si Zhao Feng ay ganap na hindi nasaktan. Paano ito nangyari? Kahit na ito ay hindi makakasugat sa kanya. Ang Shadow Stream Peak Master ay natigilan ng hindi makapaniwala. Isa itong pinakamataas na pag-atake na nakakuha ng lakas ng 6 na Godlord, 3 sa kanila ay Second Heaven Godlords, ngunit hindi pa rin nila nagawang masugatan si Zhao Feng. Ito ay dapat na isang nakapagliligtas buhay na defensive skill. Hindi na niya dapat pang matagalan. Hulaan ni Godlord Cloudmoon. Napakaliit ng kahulugan ng sitwasyon na ito ang tanging teorya na maaari niyang maisip. Ang itim na butas na ito ay dapat na isang nagel iligtas buhay na sukat ni Zhao Feng na hindi magagamit ng matagal o kung hindi ay may side effect. Zhou Wang, hindi ko akalain na papasok ka sa Pure Yang Palace para maaga mo ang pag-aari ng aking Pure Yang Palace. Ang Pure Yang Palace Master ay biglang umungal, ang kanyang boses ay puno ng katwiran. Ito ay isang legacy na iniwan ng Heaven Mending Race. Wala itong kinalaman sa Pure Yang Palace mo, kaya paano ko ito ninakaw? Ngumisi si Zhao Feng. Magiging totoo lang ang pahayag ng Pure Yang Palace Master kung ang God King expert na nag-iwan ng legacy ay may koneksyon sa Pure Yang Palace, ngunit ang God King ng 6th rank Heaven Mending Race ay malinaw na walang kaugnayan sa Pure Yang Palace. Ang Shadow Stream Peak Master sa loob-loob ay nginisyan. Ang Pure Yang Palace Master ay talagang tinatrato ang kayamanan ng Heaven Mending Race bilang Pure Yang Palace. Ngunit nagpa siya pa rin ang Shadow Stream Peak Master na magmensahe sa Pure Yang Palace Master. Kung hahayaan nating kunin ng batang ito ang kayamanan, hindi maipapakita ng Pure Yang Palace ang mukha nito sa Tungtay Zone. Ang Shadow Stream Peak Master ay may mas malaking pagnanais para sa kayamanan ng Heaven Mending Race. Nakagawa siya ng mesensi ng mga plano, kahit na nagbabayad ng malaking halaga para humiling ng tulong ng Godlord Cloudmoon. Ang Shadow Stream Peak ay nawalan pa nga ng isang Godlord. Kung wala pa rin itong nakuha mula sa pakikipagsapalaran na ito, hindi maiiwasan ang pagbaba nito. Zhou Wang, lumabas ka ng buhay, kaya ipinapalagay ko na nakakuha ka ng isang uri ng kayamanan. Kung handa kang ibigay ang isang bahagi nito, ang aking Pure Yang Palace ay titigil sa pag-istorbo sa iyo. Ang Pure Yang Palace Master ay natural na hindi ma-provoke ng Shadow Stream Peak Master. Sa halip, sinubukan niyang gumawa ng kompromiso. Hanggat mapanatili ng Pure Yang Palace ang isang bahagi ng kayamanan, magkakaroon pa rin ito ng ilang dignidad. Bukod dito, si Zhao Feng ay nagpakita ng napakalaking lakas at talagang may kakaibang background. Ang Pure Yang Palace ay walang pagnanais na saktan siya. Ano? Isang grupo ng mga walang kwenta. Ngumisi ang Shadow Stream Peak Master.
Ang Pure Yang Palace Master ay talagang sinusubukang ikompromiso. Nagdilim din ang ekspresyon ni God Lord Cloudmoon. Kung nakipagpayapaan sina Zhao Feng at Pure Yang Palace, sila ang nasa panganib. Ito ay isang bagay na nakuha ko sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Hindi ko na kailangang ibigay ito sa iyo. At saka, wala akong paraan para ibigay ito. Mariing tumanggi si Zhao Feng. Kung humingi ng ibang uri ng mapagkukunan o kayamanan ang Pure Yang Palace, maaaring natupad niya ang kanilang kahilingan. Gayunpaman, walang paraan si Zhao Feng para ibigay ang legacy ng Heaven Mending Race. Ang Primal Chaos Scripture ay isang paramount scripture, kaya hindi ito direktang maipapasa sa iba. Tulad ng para sa selyadong Primal Chaos na enerhiya, ito ay masyadong malakas. Kung ibibigay niya ito, maaaring bumalik ang Pure Yang Palace sa salita nito at gamitin ang kapangyarihang ito laban kay Zhao Feng, na magdulot sa kanya ng malaking pagkawala. Bukod dito, may ilang pangangailangan si Zhao Feng para sa enerhiya ng Primal Chaos, at maaari itong magsilbi bilang isa sa kanyang mga trump card. Bukod dyan, maaari nitong mapabilis ang kanyang pag-unlad sa landas ng paglilinang. Brother Zhao, hindi na kailangan ito. Malungkot na bumantong hininga si Ao Hongguang. Hindi rin niya gustong gumawa ng kaaway ni Zhao Feng. Hanggat ibibigay ni Zhao Feng ang isang bahagi ng legacy, ang dalawang panig ay maaaring maging mga kaalyado mula sa mga kaaway, kung saan ang oposisyon ng Pure Yang Palace, ang Shadow Stream Peak, ay makakaranas ng matinding suntok. Hahaha, ang Pure Yang Palace ay talagang walang silbi. Dahil ayaw mong bawiin ang iyong mga gamit, ibinababa mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghingi ng kapayapaan, at pagkatapos ay tatanggihan ka. Sa sandaling ito, ang First Heaven God Lord mula sa Shadow Stream Peak ay nagdagdag ng kaunting panggatong sa apoy. Patayin. Ang Purong Yang Palace Master ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan, at siya ay sumigaw, ang kanyang mga mata ay malamig at matalas. Ang Shadow Stream Peak Master ay tumawa ng masama habang nakikipag-away siya sa iba pang mga God Lord. Ang 6 na God Lord ay sumulong, ang 3 Second Heaven sa harap at ang 3 First Heaven sa likuran. Illusion Heaven Wispy Cloud Slash. Inihagis ng God Lord Cloudmoon ang kanyang Cold Moon Saber, na lumilikha ng Ethereal Moonlight Blades. Ikinaway ng Shadow Stream Peak Master ang kanyang Silver Hook, nagpaputok ng mga itim na spike. Para naman sa Pure Yang Palace Master, nag-transform siya bilang isang maapoy na Diyos ng digmaan na ang mga palad ay naglunsad ng sunod-sunod na higanteng bola ng apoy. Sa likod nila, ang 3 First Heaven God Lords ay gumamit ng sarili nilang malalakas na pag-atake. Ang malawak na tukso ng kayamanan ng Heaven Mending Race ay umatake sa 6 na God Lords sa lahat ng kanilang makakaya. Malamig na bumantong hininga si Zhao Feng. Ang space-time robe ay pumapalpak. Swish! Ang mga itim na draconic na apoy ay bumaril pasulong, na naging isang mabagsik at masamang dragon na ilang libong talampakan ang haba. Destruction Dragon Breath. Iniluwa ng Black Destruction Dragon ang mga itim na bola ng Destruction Flame. Si Zhao Feng ay nakatayo sa itaas nito, isang Primal Chaos Divine Sword sa kanyang kamay, na iniwagayway niya dito at doon. Ang dalawa sa kanila na nagtutulungan ay nagtagumpay sa pagsira sa karamihan ng mga pag-atake. Ang natitira ay tumama sa napakalaking katawan ng Black Destruction Dragon, kung saan gumawa sila ng kaunting epekto. Ito ay Destruction Dragon Race. Tinitigan ng Pure Yang Palace Master ang Black Destruction Dragon at nanginginig. Natigilan din ang iba. Dati nilang inakala na si Zhao Feng ay isang inapo ng Heaven Mending Race, at ngayon, gumawa siya ng isang assistant ng Destruction Dragon Race. Patayin. Umungol si Zhao Feng, kung saan sumugod ang Black Destruction Dragon. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay lubos na pinigilan ang bloodline na kapangyarihan ng 6 na God Lords. Destruction Dragon Blast. Ang mga itim na apoy ay umusbong sa pagbabago ng Black Destruction Dragon sa 2 dragon ng apoy na umiikot sa paligid nito at sinira ang anumang paparating na pag-atake. Sa ulo nito, iniwagayway ni Zhao Feng ang Primal Chaos Divine Sword, pinaputok ang mga bolt ng Primal Chaos na enerhiya. Ang pagkakabuo ng 6 na God Lord ay agad na nagulo. Magandang pagkakataon. Si Zhao Feng ay bumaril patungo sa First Heaven God Lord ng Shadow Stream Peak.
Nanlamig ang katawan ng nakaitim na nakasuot na elder nang makita niyang papalapit si Zhao Fang, at pagkatapos ay nagsimula siyang umatras. Ang kapangyarihan ni Zhao Fang ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang isipan. Sa one-on-one, napahamak siya. Huwag mo nang isipin iyon. Agad na sumugod ang Shadow Stream Peak Master, God Lord Cloudmoon, at ang Furyang Palace Master. Ang anim sa kanila ay hindi na kayang pigilan si Zhao Fang. Kung nawalan sila ng ibang tao, mas mahihirapan sila. Walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Ang mga mata ni Zhao Fang ay sumabog na may layuning pumatay. Buzz. Ang space-time robe ay nagpakawala ng space-time ripples na dumaloy sa kanyang paligid. Ang lahat sa paligid ni Zhao Fang ay agad na nagsimulang gumalaw ng mas mabagal. Ang mga taong gustong pigilan si Zhao Fang ay gumalaw ng mas mabagal, gayon din ang nakaitim na nakasuot na elder na sinusubukang tumakas. Para naman kay Zhao Fang, mas bumilis talaga siya, humakbang patungo sa gilid ng nakaitim na nakasuot na elder. Boom! Bang! Ang Primal Chaos Divine Sword ay tumusok sa dibdib ng nakaitim na nakasuot na elder, ang mapanirang kapangyarihan nito ay sumasabog sa kanyang divine body. Napatay sa isang suntok. Brat, pinatay mo talaga siya. Halos mabaliw ang Shadow Stream Peak Master. Ang Shadow Stream Peak ay mayroon lamang 3 God Lord sa orihinal, at ngayon, 2 sa kanila ang napatay ni Zhao Fang, kaya siya na lang ang natitira. Whoosh! Ang 3 Second Heaven God Lords ay pinalibutan si Zhao Fang, naghahanda na gamitin ang pagkakataong ito para harapin si Zhao Fang ng matinding suntok. Naghahanap ka ng kamatayan. Agad na umakyat si Zhao Fang upang salubungin sila, isang itim na globo ang nabuo sa paligid niya. Boom! Bang! Crash! Ang lahat ng mga pag-atake na lumalapit ay naubos ng mga enerhiyang lumalamon at Tribulation Lightning. Ang natitirang kapangyarihan sa mga pag-ataking ito ay walang kakayahang gumawa ng anuman sa Primal Chaos Lightning Vortex. Hawak ang Primal Chaos Divine Sword, kinasuhan ni Zhao Fang ang God Lord Cloudmoon. Maaari talaga siyang paulit-ulit na gumamit ng napakalakas na diskarte sa pagtatanggol. Natigilan si God Lord Cloudmoon. Swish! Isang malabo at ilusyon na ulap ang mabilis na nabuo sa paligid ng God Lord Cloudmoon, at nagsimula siyang gumalaw sa paligid, ang kanyang posisyon ay patuloy na nagbabago. Wala siyang ideya na walang paraan para makatakas siya sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Boom! Bang! Naglaslas si Zhao Fang, tumpak na hinampes ang katawan ng God Lord Cloudmoon. Ang mga damit ng God Lord Cloudmoon ay napunit, naglantad sa kanyang maputing balat at naglabas ng napakalaking sugat. Bukod dito, ang sugat na ito ay napakahirap pagalingin, at ang enerhiya ay mabilis na umaalis sa kanyang divine body. Ang isang sword slash ay sapat na upang masugatan ang God Lord Cloudmoon. Tumakbo. Ngayon lang napagtanto ng God Lord Cloudmoon na si Zhao Fang ay sadyang napakalakas. Hindi pa ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas hanggang ngayon. Kung hindi, siya at ang partido ng Shadow Stream Peak ay nabura na. Gayunpaman, ang pag-unawa na ito ngayon ay medyo huli na. Isa pang bolt ng Primal Chaos na enerhiya ang lumipad. Dahil hindi nakaiwas, gumamit ang God Lord Cloudmoon ng isang lihim na diskarte sa pagtatanggol upang i-condense ang isang ethereal na kalasag sa kanyang likod. Boom! Bang! Ngunit ang defensive skill na ginamit niya sa kanyang pagmamadali ay hindi kapani-paniwalang marupok sa ilalim ng kapangyarihan ng Primal Chaos. Basag! Nagkapira-piraso ito. Sagipin mo ako. Ang kanyang likod ay basang-basa sa dugo, ang God Lord Cloudmoon ay bumagsak sa lupa. Nang makitang malapit nang mamatay si God Lord Cloudmoon kay Zhao Fang, ang Furyang Palace Master at Shadow Stream Peak Master ay sumugod upang iligtas siya. Ngunit si Zhao Fang ay may kalamangan sa bilis at sa kanyang pinakamataas na husay sa pagtatanggol. Ang kanilang mga pag-atake ay kaunting KT lamang kay Zhao Fang. Swish! Bumagsak si Zhao Fang at itinapon ang Primal Chaos Divine Sword, na tumagos sa divine body ni God Lord Cloudmoon. Ang Primal Chaos Divine Sword na ito ay sumisipsip ng enerhiya ng mundo at pagkatapos ay sumabog, nag-ukit ng isang napakalaking bunganga sa lupa. Namatay ang God Lord Cloudmoon nang hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Sa sandaling ito, isa pang sigaw ang nagmula sa kabilang panig. Arg!
Ang Black Destruction Dragon, na may hindi mapigil ang momentum, ay napunit ang isang Godlord ng Puriang Palace. Ang Black Destruction Dragon ay nasa Godlord level na, at ang Destruction Dragon race na bloodline nito ay nagbigay daan dito na lumaban sa Second Heaven Godlords. Dalawang First Heaven Godlords ay sadyang walang kapantay para dito. Paano ito nangyari? Habang sunod-sunod na pinaslang ang Godlord, ang Puriang Palace Master ay natigilan, bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa. 6 na Godlord ang nabigo na gumawa ng anuman kay Zhao Fang. Sa kabaligtaran, si Zhao Fang ay tumalikod at pinatay ang 3 sa kanila. Ang tanging natitira ay siya, ang Shadow Stream Peak Master, at Ao Hongguang. Ano ang posibleng gawin nila kay Zhao Fang? Ang Shadow Stream Peak Master ay naiwang tulala din sa tanawing ito. Ang takot ay gumagapang sa kanyang puso, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig.